Magandang hapon po sa lahat. Ngayon po, nandito ang Hope Channel Luzon para interviewin ang isa sa mga founder ng Voice of Hope Music Ministry. Wala iba, si Brother Eugene Sasing. So puntahan natin mamaya sila. Sila nag-ready na doon para mag-interview. So ito ang unang pagkakataon na ang Voice of Hope Music Ministry pinangunahan ni Brother Eugene Sasing ay i-interviewin ng taga Hope Channel. So, let's go. Puntahan natin po mga kapatid. Ayan na po. Magsisimula na po sila sa kanilang pag-interview. Ayan na po si Bossing Eugene at ang kasamang mga mag-interview po. So ready na po sila. Bago sila mag-start, manalangin muna sila. So abangan po mga kapatid ang susunod na mga pangyayari. Salamat. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat mga kapatid at mga kaibigan. Tayo po ngayon ay pinagpala naman ngayong araw ng Sabado na tayo po ngayon ay nandito sa Imus, Baljo Seventh-day Adventist Church. At ngayong umaga makakatunghay po tayo ng bago namang mission story ng ating isang kapatiran dito sa Imus. But before that, nais ko pong introduce sa inyo ang aking co-host this morning. Walang iba kundi si Sister Marcy Gamaro. Happy Sabbath, Mars! Happy Sabbath po sa inyong lahat ng mga nanonood po sa ating programa. Kayo po ay nagagalak dahil pinili niyo po na samahan kami ngayong banal na araw po ng Sabado. Mga kaibigan, tayo po ay pinagpala ngayong umaga na tayo po ay makakarinig naman ng magandang istorya ng paglilingkod ng ating kapatid dito sa Imus. Walang iba kundi si Brother Eugene Sasing. At ang pangalan po ng kanyang ministry ay EBS, Voice of Hope Ministry. So magandang umaga po, Brother Eugene. Magandang umaga po naman, ma'am. May nais ka pong batiin? Bago po ako magsalita, batiin ko muna ng Happy Sabbath sa inyong lahat, mga kapatid, dyan sa Imus Baljo Church at aking mga kasamahan sa EBS, Voice of Hope Music Ministry. Happy Sabbath po, mga kapatid. Ayan, thank you so much po. At narinig po namin, Brother Eugene, na ang ministry nyo na ginagawa ngayon ay isang unique na ministry or isang unique na paglilingkod. So, pwede nyo ba i-share sa amin yung konting details nito? Opo. Ang aming pong ministry, mga kapatid, ang plano ko talaga, bago po nagawa yan, nakipag-usap muna ako sa Panginoon. Opo. Sabi ko, Panginoon, bigyan mo ako ng livelihood na hanap buhay na sarili at ikaw ang kasusyo ko. Pag ito po ay bibigyan sa tubo, ang sabi ko naman sa kanya, ibabalik ko sa kanya ang kanyang share. Kaya doon natayo ang EBS Voice of Music Ministry noong 2007, October. Ang ginagawa namin, mga kapatid, iba kami sa iba. Kaya ang sa amin, ang plano namin, kami po ang magbibigay ng tulong sa mga iglesia na aming pong pupuntahan. Kung anong kailangan nila, yun po ang aming ibibigay. Kaya nung pagpasimula, hanggang ngayon, tuloy-tuloy po ang aming gawain. Sa iba't ibang iglesia dito sa Luzon, Visayas, at Mindanao. So, praise God po. At mga kaibigan, Mars, no, isang unique talaga na ministry ang kanilang pinaglilingkod. Kaya sila ang pumupunta sa mga churches at sila pa yung tumutulong. So, Mars, may gusto ka pang itanong? Brother Eugene, ano po ang nag-inspire po sa inyo para po simulan po itong ministry niyo? Ang nag-inspire po sa akin, mga kapatid, talagang nakikita ko at napag-usapan namin mag-asawa na talagang gusto namin talagang maglingkod sa Panginoon dahil unang-una na-inspire talaga ko dahil hindi naman ako born Adventist. Talagang Catholic ako. At nung pag-convert ko mga kapatid sa Adventist, talagang doon po na-inspire po ako na talagang maglingkod kami sa Panginoon. Dahil iba. Dahil marami akong napuntahan ng mga
na simbahan pero iba dito. Kaya doon po kami na-inspired kami mag-asawa na maglingkod sa Panginoon. Amen. Iba po talaga pagka ang Holy Spirit ang gumalaw po sa ating buhay. So, sa ganitong ministry po, Brother Eugene, ano po ang mga challenges na naharap mo na? Maraming mga challenges. Siyempre, habang naglilingkod sa Panginoon, ang mga challenges talagang nandoon po ang mga pagsubok, nandoon po ang medyo minsan dumating sa buhay na minsan parang gusto kong sumuko pero hindi po talaga namin paintulutan na gagawin namin na susuko. Isang challenges yan sa amin na huwag kami manghina. Pero sa pagpalakas naman, nakikita rin namin na mas mabuti yung titingin lamang sa Panginoon para lalakas lalo ang aming pong ministry sa gawain dito po sa salibutan. At di ba kanina, Brother Eugene, na-mention nyo na isa po kayong converted rin. So, Opo. pwede po ba kayo mag-give ng a little background kung paano po kayo nadala sa pananampalataya ng Seventh-day Adventist? Ako po ay isang born Catholic. Pero ang nag-convert sa akin naman ay talagang hindi ko nalang bagitin pero ang nag-minsay sa akin iba, hindi yung mga Adventista. Mga kasamahan din natin sa religion pero sila po ay iba kaya sila po ang nagsabi sa akin na ang totoo at tunay na religion ay ang mga Seventh Adventist. Kaya doon po ako na hikayat na gusto kong subukan at saka basahin Biblia. Dahil ang nagsabi sa akin ay isang mataas din katungkulan sa iglesia nila na nagsabi sa akin na yun po ang totoo at tunay na iglesia ang mga Sabadista. Amen. So, ngayon naman po, Brother Eugene, ano po yung mga activities ng inyong mga ministry? Balita ko po, di ba, sabi niyo po kanina, pupunta kayo sa mga churches, hindi lang po dito sa Luzon, pati po sa Visayas at Mindanao. So, ano po mga different activities nyo na ginagawa? Ang mga activities na ginagawa namin ngayon sa Busubot, kami po ay pumunta sa ibang iglesia. Unang-una, ang ano talaga namin, sa hapon, siyempre, sa buong maghapon ng araw ng Sabat, kami po ay nagsimba. Siyempre, nagko-concert. Pero ang ano talaga, nagbibigay kami tulong sa mga iglesia na kailangan. Doon po, ang mga iglesia na kailangan nilang tulong. Doon po. At saka sa mga kapatid na kailangan nilang tulong. Yun po ang ano namin, mithiin namin. So, katulad po ng anong tulong? Church building or... Opo, mga church building. Opo. Mga kailangan din nila minsan sa mga halimbawa nagkasakit, gusto nila ng tulong. Kaya doon po, nagbibigay rin kami ng budget doon. Pero hindi naman lahat, pero kahit pa paano, nakabigay ng tulong ang Busubok. Kaya ginagawa namin dyan, hindi lang ako ang nag-ano dyan, pati yung mga membro sa Busubok, kami po ay nag-ambag-ambag. Nag-ambag-ambag. Sa hapon naman, ang activities naman namin sa hapon, Sabado, pagkatapos namin sa iway, nagpa-raffle kami. Bakit raffle? Dinadaan namin sa raffle dahil pag ibibigay namin ng personal, baka mamaya mayroong magtampo. Kaya ang ginawa namin, dinaan namin sa raffle para wala magtampo at lahat ay naka-intindi at kami nag-unawa. At masaya pa sila dahil nakatanggap sila ng bigas, biskwit, pera, at saka t-shirt. Yun po ang pinamigay namin sa hapon. Wow, amen po. Praise God po sa inyong ministry. At pwede naman po namin malaman kung ilan po yung members nyo sa itong ministry. Ang membro po namin sa Busbok ay nasa mahigit 30. Yung aming director po si Ricky. Si Sir Ricky. Bale, yung mga members po ng itong ministry is mga workers po ninyo dito sa inyong business? Workers, karamihan workers. Mayroong dalawang hindi workers na sa labas, isang engineer, isang nurse. Yun sila po, dalawa lang. Pero ang iba, dito na lahat sa loob ng compound. Brother Eugene, nabanggit niyo po na malawak na nga po narating ng inyong ministry. Anong lugar po? Yung pinakamalayo niyo pong narating? Ang pinakamalayo na puntahan namin ay sa Saman Island. Ano po ang isang memorable na nangyari po doon sa inyong pag-ministry doon? Maganda ang ano doon dahil siyempre
enjoy kami at saka nakikita namin yung mga pangailangan sa mga kapatid doon sa lugar na yun. So talaga pong malayo na po talaga ang narating ng inyong ministry. Yes. At isa pa, Brother Eugene, sa mga churches po na inyo napuntahan, ano po yung pinaka-worst or pinaka-malala na situation na nakita nyo na need talaga most of them na need yung tulong natin? Dito banda sa Quezon Province. Sa Quezon Province. Quezon Province. Marami dyan mga iglesia. Pero may isa pa kaming napuntahan na dito banda sa Pangasinan. Talagang naawa kami sa mga kapatid dahil siyempre makikita mo naman ang sitwasyon nila. So, sa ganitong ministry po na ginagawa nyo, Brother Eugene, ano po yung blessings na na-receive nyo sa ating Panginoon? Dahil sa ministry nyo po, bigay lang po kayo ng bigay. So, meron tayo sa verse sa Bible, the more you give, the more you receive. So, ano po ang blessings na... Ang blessing na natanggap namin, kami mag-asawa. Unang-una itong business ko, binibigay sa Panginoon. Pangalawa, yung siyempre na kalusugan. Siyempre, masaya dahil pag napunta kami sa ibang iglesia, natutuwa sila, natutuwa rin kami dahil yung nakikita namin kung paano kami tinanggap nila. Kaya yun po ang blessing. Pagpapala, ito binibigay sa akin, material, saka sa spiritual. Amen. So, yun talaga yung importante na blessings na tinatanggap natin is good health. Para marami pa po tayo magawa ng mga ministry para po sa gawain ng ating Panginoon. Mars, meron ka pang gustong itanong? Isa lang pong reflection na nakuha ko po sa story ni Brother Eugene na sa kanila pong ministry, nabigay lang po sila ng bigay, pero hindi po sila nauubusan. So tayo po, pagka po meron tayo, maganda rin po talaga na nag-share tayo. Kasi sa pag-share po natin, mas pupunan pa po ng Panginoon yung kailangan po natin para patuloy po tayong makashare sa iba. Ayan, tama yan, Mars. So, mga kaibigan, kung kayo po ay may mga story din ng ministry na kagaya nito, you are very welcome din po sa pag-comment dito sa ating comment section. So, Brother Eugene, natanong lang po namin, hanggang kailan niyo po ito nais gawin? Hanggat mayroon pang buhay, gagawin namin yan, ang paglilingkod. Napag-usapan namin dahil ang aking mga anak, suportado rin sila sa ministry ito. Hindi sila pupigil at saka gusto nila ang ministry ito. Gusto nila tulungan. Kaya gagawin namin hanggat mayroon pang buhay. Amen po, Brother Eugene. Hanggat may buhay po tayo, talaga pong maglilingkod at maglilingkod po tayo para sa ating Panginoon. Ngayon naman po, meron po ba kayong mensahe para po, o words of encouragement po, para po sa ating pong mga manonood na nais din po nilang mag-ministry sa iba, ngunit medyo nahihiya po sila? Ang aking pong mensahe sa lahat ng mga kapatid na mayroon po silang ikasuport sa gawain. Ang importante sa panahon ngayon, kailangan gamitin natin ang ating mga konting naipon at itulong natin sa gawain ng Panginoon para di na magtagal ang Panginoon, siya po ay babalik na dahil nagtulong-tulong tayo sa gawain. Kaya lahat ng mga kapatid, siguro alam niyo na tayo po ay tulong-tulong sa pagtulak sa gawain sa Panginoon. Amen. Amen. So maraming salamat po, Brother Eugene, sa Maraming salamat din po. sinare niyo po na napaka-inspiring na unique na missionary work niyo po dito sa ating iglesia. At maraming salamat po sa mainit niyo na pagtanggap sa amin ngayong araw for permitting us to interview po sa inyo. Maraming salamat po sa inyo, Brother Eugene. Kami po ay na-bless po sa inyo pong story. At mga kaibigan, atin naman po makakasama mamaya ang music director po ng Voice of Hope Ministry na si Brother Ricky Ponce. Pero bago po yun, pakinggan po muna natin ang isang awitin.
mayroon tayong ginagawa, ang Hope Channel Philippines ay nandito ngayon sa akin. So, mayroong mga katanungan, tinatanong tungkol doon sa ating ministry na ginagawa ng EBS Voice of Hope Music Ministry. So, napakagandang pagkakataon nito para sa lahat, para marating naman natin ang iba't ibang dako ng mundo para sa gawain na ito ay para sa lahat ng mga mamamayan, lalo higit dito sa ating denominasyon. Bye-bye. Yan, tayo po yung nagbabalik ito sa ating programa na Mission Story. At ngayon po, kasama naman po natin ang Music Director ng Voice of Hope Ministry na si Brother Ricky Ponce. At mamaya-maya po, atin pong malalaman ang kanya pong story. Ayan po mga kaibigan. So Mars, napaka-interesting naman ng ating matutunghayan na mission story ngayon. Walang iba kundi yung music director nga ng EBS Voice of Hope. At ngayong umaga, sir, happy Sabbath. Happy Sabbath. May nais ka bang batiin? Binabati ko po ang lahat ng taga-Baljo Church. Happy Sabbath po sa lahat. At Luzon, Visayas, Mindanao, happy Sabbath po. Mabuhay po kayo. So, meron lang po kami mga konting katanungan po para po ma-inspire din natin ang ating mga viewers sa ganitong ministry na inyong pinabibilangan. So, una po sir, sino po ang nakaisip na mag-create ng ganitong ministry, yung Voice of Hope? Actually po, nung ako po ay dumating dito sa lugar ng Imus, 2005. Ako po kasi ay mahilig mag-create talaga ng singing group. Okay. So timing po talaga na ang church na napuntahan ko ay ang Imus Baljo Church ay wala po silang music time na yun. So nag-create po ako, nanawagan ako sa mga kasamahan na mga board member. Na mga board member muna ang una kong tinatawagan na mag-create ng singing group. Actually hindi pa nga ito Voice of Hope. Dati ang pangalan ng grupo namin ay Harmonic Melody. Oo, yan po. Since 2007, Harmonic Melody. So, hindi nagtagal, ang mga ibang mga membro kasi umuwi sa probinsya. At saka, meron din nadagdag. So, gumawa kami ng panibagong grupo. Ang pangalan ng Voice of Hope na. Kaya ngayon, kung saan-saan na kami nakapunta, Luzon, Visayas, Mindanao, amin pong nabisitahan ang mga iba-ibang mga church na nangailangan ng tulong. So, yun na po ang ginagawa ng Voice of Hope ngayon. Amen. Okay. So sir, ano po ang inyong nararamdaman na kayo po ang nagli-lead ng singing group na ito na nagmi-ministry din po sa iba? Para po sa akin, ang music ministry ay hindi naman din gaano mahirap dahil po sa akin ay parang gift ng Panginoon sa pagtuturo. Actually, ang tinuturuan na grupo ang Voice of Hope ay 7 groups yun. Meron tayong Voice of Hope Family, yung karamihan. Meron din tayong King's Blesser, may female chorus, may lancet, may double quartet, then may quartet, then may GSD, yung grandsons and daughters. Mga bata po yun sila. Hanggang sila ay... So, sa lahat po, ikaw po yung director doon? Opo. Wala ka pong assistant para ang dami naman po. Wala, pero sa awan ng Panginoon, kinakaya naman po dahil ang aking mga kasamahan, sumusuporta naman din po sila. Amen. So, yun nga mga kaibigan, purihin po Panginoon at maraming salamat din kay Brother Ricky sa paggamit ng kanyang talento po para sa gawain ng Panginoon. Kung ano po ang binigay sa kanya, ginamit niya po ito sa pagpalago ng gawain ng Diyos. So yun nga, Mars, no, may kasabihan, so what is in your hands, use it for the glory of God. So ang question po sa atin ngayong umaga, what is in our hands? Ano po yung binigay sa atin na gift or talents na Panginoon? Ibahagi po natin ito or gamitin po natin ito sa ministry niya, gaya po ng ginawa ni Sir Ricky. At yung may second na question ko pa, Mars? Doon po, dahil di ba po 7 po yung inyong singing groups. Opo. Ano po yung mga challenges na inyo pong hinaharap or naharap na? Actually po kasi, nung first outing namin sa grupo,
may pastor na nagsabi sa amin, ano kaya, Brother Rico, kung ihati-hatiin mo yung mga grupo mo, magturo ka ng double quartet, magturo ka ng quartet. Kasi parang, pag grupo lang palagi, parang nakakaumay ba kung pag mag-concert kami. So, pumasok sa isip ko, sige, susubukan ko na magturo ng ibang mga subgroups. Ang una kong tinuro talaga itong Emissaries Singers. Yan ang grupo na Ano po yun? Emissaries. Emissaries. Emissaries Singers. Yun po ang una kong nahati nga grupo na hanggang tumatagal. Sabi ko, what if kung ang mga bata natin, kasi pag umalis kasi kami sa ibang church, mga bata namin, mga anak namin, gagala-gala, kung saan-saan na napunta habang kami nagpo-perform. Para ma-involve sila Sabi sa ko, ano ministry. kaya kung pati mga bata maliliit, turuan na lang natin. So, nagsikap talaga ako at saka kasama din ng mga magulang na sumusuporta din naman. Sige, Brother Ricky, gawin mo yun para ang mga bata ay lumaki sila na mayroon talagang talent sa pag-awit. So, sa awa ng Panginoon, ang mga bata namin, nag-start sila tinuruan ng pagkanta ay 7 years old. Meron pa nga yung bunso namin na pinaka 4 years old. Wow. Hanggang ngayon, nagpatuloy sila. Kaya ang tinawag ng grupo nila ngayon ay Voice of Hope Reflection. Dati sila yung newborn voices. Ngayon, lumaki hanggang nagdalaga, nagbinata, sila na po ngayon na ang Voice of Hope Reflection. Amen. So, napaka-inclusive po talaga ng inyong ministry dahil mapabata ka man o matanda, babae o lalaki. Talaga Sa po, aming music po, walang pinipili. Kahit senior citizen, kung kaya mong umawit, May pwede. mga variation. as long as you're willing to serve God. Yes. Ayan. Amen. So, yun nga, sa pag-visit niyo po sa mga churches, Sir Brother Ricky, ano po yung impact naman na nakita niyo sa mga brethren sa ginagawa niyong ministry? Sa amin naman kung pag-bisita sa mga iba-ibang church, kumbaga sila ay sobrang tuwa. Meron pa nga kaming narinig na bakit hindi natin gayahin ang Voice of Hope? Talagang, kumbaga, sila, na-amaze sila sa grupo na kumakanta, iba-ibang subgroup ang kumakanta. Tapos, mayroong elder doon na nagsabi, gayahan natin ang Voice of Hope. Sabi lang, gayahan natin ang Voice of Hope. Mag-ano din tayo ng mga kabataan. Na-encourage sila. Kumbaga, Inspired. na-inspired talaga sila na ang church nila ay magkakaroon ng music. Kasi ang church kasi, pag walang music, talagang napakalungkot. Kasi ang music, isa din yun sa It's a form of worship mapapasigla talaga. sa ating pagsamba. Yun nga, Brother Ricky, ang music, mga kaibigan, is already a form of worship. So, kung tayo po ay nagpa-participate sa music, we are already worshiping the Lord or we are already serving Him. Di ba, Mars? Yes. At saka po talagang makikita natin yung urge nila na mag-ministry po sa iba dahil nag-reflect yon. Kaya nga po may nakabanggit na gayahin natin sila sa kanilang ministry. At actually, na-witness ko na talaga to. Nakapanood ako ng concert niyo po, Brother Ricky, 2 years ago ata sa Kaliraya. So, doon nga na-witness ko na hindi lamang po sila pumupunta sa churches at doon mag-concert. At usually, di ba, yung concert is a medium for concert for a cause. Diba? So, sa kanila naman na ang purpose ng concert nila is sila nga nagko-concert. After ng concert nila, sila pa yung tumutulong sa mga tao kung ano po ang need doon sa church. So, mga kaibigan, ito po talaga ang unique na ministry po nila Brother Ricky at yung kanina po na in-interview natin ni Brother Eugene. Yes. So, Brother Ricky, meron po ba kayong nais sabihin po na mag-encourage po sa ating mga nanonood po na gusto po nilang mag-ministry through music? Okay, ang akin pong pa-encourage sa ibang mga kapatiran natin na huwag kayong mahiya mga kapatid magpagamit sa Panginoon. Kasi nabansagan na ang mga Seventh Adventist ay magaling na umawit. So talagang pangatawanan natin mga kapatid na ang ating talent ating magagamit sa paglingkod ng Panginoon through music.
kailangan po talaga natin gamitin ang ating talents kasi pag ito po ay ating tinago, ito po ay mawawala. Kaya hanggat kaya po nating umawit or gumawa po tayo ng ministry natin, go lang po tayo ng go para po ito lahat sa ating Panginoon. Amen. So as music director po, Brother Ricky, ng ganitong choral group, ano po yung blessings po na na-receive niyo personally sa inyong family? Yan. Bilang isa sa mga leader ng grupo, malaking blessing din po sa akin dahil siyempre pagka may talent ka sa pag-awit tapos wala ka ring matuturuan, parang kakalawangin din yung talent mo. Ako ay nagpapasalamat din sa lahat ng mga member ng Voice of Hope Music Ministry na sila din po ay nakipag-cooperate, lalo na sa aming sponsor na si Brother Eugene Sasing at saka Sister Luna, na sila po ay nag-sponsor din sa akin na talagang ipupush magtuturo ng music. Kaya yun ang ginagawa namin sa bawat churches na aming puntahan. Hindi lang po kami na bibigay ng mga awitin, kundi nagbibigay rin kami ng kunting tulong para po lalong-lalo na sa mga church na nangailangan ng tulong, ng mga church na hindi pa masyado tapos. Church building. Yan po. Ay tinutulungan po ng ating sponsor. Amen. At saka so far, Brother Ricky, ano po yung pinakamabigat na challenge na naranasan niyo po sa pagtuturo sa music ministry? Para po sa akin, talagang maraming challenge, maraming mga pagsubok, pero nalalampasan naman po. Ika nga, pagka ang mangga ay malapit ng mahinog, ang daming manunungkit, ang daming bumabato. Ganon din aming Voice of Hope Music Ministry. Na kami ay siguro nakilala na ba sa ibang mga iglesia, talagang marami din mga pagsubok mo, bumabato sa amin, pero hindi kami nagpapatinag. Talagang focus kami sa aming mga ginagawa, sa goal namin na makakatulong sa ibang church. Amen. So, may nais ka pang i-share or ibahagi or mensahe sa ating mga tagapanood ngayong umaga, Brother Ricky, na for example, may mga talent din sila na kagaya po ninyo, ano po ang gusto niyo po sabihin sa kanila? Ang masasabi ko lang po sa ating mga youth, lalo na sa mga kabataan natin na magpagamit tayo sa iglesia. Kasi ang youth, ang pag-asa ng iglesia talaga. Through music, kailangan talaga magpagamit. Huwag tayo mahiya mga kapatid. Mas maganda talaga na ang ating sarili ay i-focus natin, lalo-lalo sa pag-awitan. Amen. Amen. So brother, talaga pong nakita namin ang inyo pong passion sa music ministry na ginagamit po kayo ng Panginoon para po dito. Ngayon po, ano po ang inyo pong ipinagpapasalamat ngayon sa Panginoon? Ang isa lang ang talaga ipapasalamat ko sa Panginoon na talagang ang Voice of Hope Music Ministry ay dumating sa punto na mag-17th anniversary kami. Wow. Oo. So, bihira lang po mga kapatid sa grupo na tatagal sa mga ganito. Kaya lang, ito sa amin, sa compound namin, kaya lang tumatagal kami dahil isang compound lang kami. Pag sabi ko, practice tayo ganitong oras, halos intact. Kaya sa ibang mga church kasi, ang director nila nasa malayo, yung ibang mga membro nasa ibang ano pa, ibang nasa malayong lugar. So, mahirap talaga mag-gather. Hindi pareho dito sa aming compound. Maintain nyo na po talagang Yun nga, nakita po namin na lahat dito, parang andito lang sa compound. Kaya talagang tumagal kami. Yun ang isa sa mga kapasalamat ko na sa aming grupo na hindi naman din sila talaga magdalawang isip na sumali sa grupo. Talagang focus din talaga sila. Amen. 100% talaga sila supportive sa grupo. Ayan, maraming salamat po, Brother Ricky, sa inyong panahon, sa pag-accept ng aming interview ngayong umaga para magbahagi ng inyong magandang istorya ng paglilingkod sa ating mga kapatid at mga kaibigan. At kung kayo po ay may magandang istorya din ng paglilingkod, you are very welcome po to share it with us. You can message us po sa ating Facebook page, sa Hope Channel North Philippines, or sa mga numbers po na naka-flash po sa inyong mga screens. So, bago po tayo magtapos, atin po hinga si Sister
Marcy upang manalangin para sa ministry nila Brother Ricky at ni Brother Eugene. Yan, tayo pong lahat ay yumuko para sa ating panalangin. Ama namin banal, Diyos sa makapangyarihan po kayo sa lahat, kami po ay nagbibigay papuri sa inyo at pinapasalamatan po namin kayo sa napakagandang araw na banal na Sabado na ipinagkaloob niyo po sa amin. Ngayon pong araw na ito, ipinapanalangin ko po ang business ni Brother Eugene at ang ministry naman po ni Brother Ricky. Panginoon, patuloy niyo po silang gabayan, patuloy niyo po silang pagpalain at bigyan niyo po sila ng malulusog na pangatawan upang patuloy po silang magamit at patuloy po silang makapag-ministry po sa kanila pong kapwa. Gabayin niyo din po ang mga manonood ng programang ito ngayong araw na to. Pagpalain niyo po sila, Panginoon. At patawarin po kami sa mga pagkukulang at pagkakasala sa inyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay, mga kapatid at mga kaibigan. At nawa po kayo po ay na-inspired sa ating mission story na natunghayan ngayong umaga. Once again, good morning and happy Sabbath po sa inyong lahat.